Kultura Podcast. Kilala nyo na, kabanda ng lahat. And kasama ko ngayon, Kung ang batas sa basehan ng bawat horado, para sa akin, kapag kinuha ka nila, dapat alam nila na yun yung music Yun mo. yung music Number mo. one. Pangalawa, That's right. kukunin ka nila, kasi Yun yung music mo eh. Yeah. hindi ka naman nila kukunin pag... That's right. And find sticks for a fire and build a fire and be careful not to start a fire that you don't want. Of course, of course, of course, of course. Sampuot na direktang naluot hanggang mapahalik sa paa. Pero masasagip ka nga ba ng nasusulat sa reseta na lukot? Parang to, di para sa inyo. Mga balat ko, di para sa inyo. Tirang may kagat, bumaon na sa balat na pangarap pagkat di para sa inyo. Di lang matalim, di para sa inyo. Diwang malagim, di para sa inyo. Kami ang ilustrado magmano. Yeah, magmano. Kahit sa pagtugtog aga kami hindi sunog. Kami, ilustrado magmano. At tandaan mo ako ang batas. Yo! Welcome sa isa na namang episode ng Basehan ng Bawat Horado. Yo, ako ang Batas, aka Ginoong Rodriguez. Bago ako magsimula mag-review dito sa Class G Good Kid na to, gusto ko muna mag-shoutout sa lahat ng mga battle MCs na lumaban sa Flip Top nitong nakaraang ahon. Congrats sa inyo, yo! Abot dito sa akin sa Canada ang lupit ng event at mga performance. Solid, congrats kay Mot. Una-una, undefeated pa rin, putang ina, no. Galing. Alam ko, sinabi ko sa Batastradamus na syempre tipsy para even kami tatlo, pero hindi na nangyari. Pero saludo kay Mot dahil nagawa niya yung akala kong hindi niya magagawa, no? So, tangina, no? Mot Looney, no? Yun ang ngayon nilook forward ng lahat dahil sa ginawa ni Mot na yan. At nababasa ko rin na parang matik na sa Mount Rushmore na si Mot. Kasama namin ni Looney. Unang-una, salamat sa lahat na nagsasabi na nasa Mount Rushmore ako ng Flip Top. Yo, so, di ba parang wow. Nung nagsimula kami nito, syempre gusto ko yun. Yun ang goal. Pero para, kunwari sabihin mo sa akin, noong 2010 na by 2025, considered ako na nasa Mount Rushmore ng Flip Top. Parang wow. Di ba? Tas, kung totoo man yun o hindi, kung ano man, pero kung ngayon na idagdag na si Mot dahil sa nagawa niya nitong huling ahon, well deserved at welcome. Welcome sa ganun. Pero yun, congrats din kay Katana, champion ng Isa Buhay 2025. Saludo pa rin kay Lipcram dahil hindi madali yun. 2 beses siya nag-finals at hindi madali lunukin ang pagkatalo, yo. So, sigurado ako mas malakas ka dyan, Lipcram, kaysa sa pagkatalo mong yan. So, sana hindi maapektuhan sa pangit na direksyon yung pangyayaring yun. So, yun. Basta lahat alam ko solid. Yung Raffian M-Zite, balita ko yung Vitrum tsaka EJ, walang yaan. May mga nagko-comment na wag ko na daw panoorin dahil malala daw. Well, tingnan natin. Di ba? Kumbaga parang ewan ko. Ano gusto sabihin ko? Di ba? Para, yun. So, pero congrats sa lahat. Siyempre, congrats sa lahat na nagpapatakbo na Flip Top, yo. Alam nyo na yan. Putang na. Magpahinga muna kayo ng ilang araw, ilang linggo. Tas yun, actually dapat ngayon magpi-PNP dapat ako ngayong moment na to, pero yung dapat kakwentuhan ko, ang pangit ng reception ng internet nila kasi Christmas party nila. So sabi niya umalis lang daw siya saglit.
Hindi ko sasabihin ko sino, pero syempre, ayoko maulit yung kagaya nung nangyari sa amin ni Katana na parang hindi maganda yung net, 'di ba? Kay GL nag-brown out, alam mo yan, yung mga ganon. So naisip ko, okay, wag na ipilit. So ngayon magre-review na lang muna ako. Pero abangan nyo, may mga solid yung nakapila ko sa PNP rin. At yun, simulan na. Putang na. Ngayon, yun nga, mag-motos muna tayo. Konting breather. Finals pala tong Class G Good Kid. Sinitingnan ko pa rin yung listahan ni MZite sa mga susunod na reviews ko ng motos, no? Pero ito na, spatan natin. Yo. Nakita ko rin na may may mga clips na si Shernan nagkikwento blow by blow ng mga nangyari sa battle. No? Kulit din talaga ng mga ideas ito na Sher. Kung ano lang maisip niya, akala. Acoustic panels, ha? Let's go. Wala. What's up, MZite? Nakaabang ako sa mga plano mo, yo. Motos Battle League, Hantungan 2, Pedestal Tournament Finals, mag-ingay para sa parating na laban. Devils of Death. Ang kulit naman nun. Devils of Death? Ano yun? Ang kulit din talaga minsan eh. Yan, shoutouts nga pala syempre. Maraming salamat sa Pastry Vapor, sa Crown Manila, sa R&B Acoustic Panels, sa Nisco PH, ilipin nyo sila sa tapat ng sa Naik Cavite. Salamat sa Sisig Repeat. Shoutout sa buong M-Love. Salamat kay Minji. Shoutout sa PSP Gym. Maraming salamat sa lahat ng mga sumuporta sa amin. Eto, putang ina, finals to. Sa kanan, galing pa ng Silang Cavite. Mag-ingay para kay Class G. Si Class G medyo hawig kay Notorious Scad Missile. Na ako pwede pa muli na matalunan. Mga di ko nagawa na di ko pwede nasukuan. Pag subok na kailangan ko subukan. Para lang ganahan, pa sinusubuan. Baka mabulunan ka sa karunungan. Ito kahulugan na sinasabi ng ilan na dapat ay halimo ka na bago ka pa matauhan. Let's go. Box and dose. Na medyo kahawig din ni Spade. Sa kaliwa naman, galing na may bunga Pasig. Mag-ingay para kay Good Kid.
Wala nang mahinahon na pambungat, pagkatutak lalamutak, kakasulat, nagkasugat, kadamulat, ang talukap, nagugulat, naguulat, nalululat, nahuunat, buhat-buhat, ang pangarap sa pag-usap, pangungusap, pagkausap, nangungusap, ang mata, nakiusap na baka, pwede mo na sumaga, pagod at tulala, nakangawit, kakatitik, mga titik, iniisip, pinipilit, na isingit sa tunog, ang aking titing, nakasilid sa silid, ang init na sumisilip, umiihip, ang mainit na hangin sa paligid, ilalitid, na naipit sa makitid, na bukang bibig at di na ipakuliglig. Okay, game na. Putang ina, Yan, finals. may coin toss kami. Nanalo si Good Kid ng coin toss. Pinili niya mauna si Class G. Unang banat, Class G. Pakinggan. Haha. Ina, no. Class G, let's fucking go, yo. Tangina. Pare, naubos na mga ballpen ko sa kaka-review, yo. Kalain mo yun. Lapis. Alam kong ikaw yung lulusot! Ha! Tagal na kitang inaantay! Tong hinahasa pa ng blacksmith! Lastik o pilit sa akin pinapantay. Kaso tong sumuot na maraming gusot na pilit nyo ditong sinasampay. Walang mapakitang makulay na rounds kaya ka nga pinapanday. Finals na! Ha? Pagkatapos kong maitumba yung HES, maresolba yung X na parang algebra, katapat ko, kopyang-kopya pagka blacksmith pag bumabattle siya. 4 na taon ka na sa battle rap. 4 na taon mo na rin inaaral maging BS parang college ka. Pwes congrats! Pwes congrats! Ito na yung stage na sa class graduate ka! Tagal na nagra-rap pero walang narating, walang nakamit si Hunghang. Tama lang na kid yung name niyan kasi yung takbo ng karera laging minor lang. Kala ko pa naman pag taga-Pasig, henyo, may M-site, may loons dyan. Eh ba't ito tagal na sa may bunga, hindi pa din hinog yan? Ang ganda sana ng may mga ilan na ako na listang puntos ni Class G, no? Kaso yung kung paano niya sinasabi yung punchline niya, graduate ka, minor lang, hinog yan. Nagkakaroon ng filler syllables, no? Siguro ang hangarin niya dito para mas conversational yung pakiramdam. Maaari, pero akin siguro ko ako lang ang gagawa. Yung mga sinasabi niya nga, imbis na graduate ka, tatapusin ko sa graduate. So hahanapan ko in such a way na magiging malutong yun. Tsaka mas doon yung concentration ng rhyming, no? Kumbaga doon nagtatapos. Kasi yung minor lang, hinog yan, sa akin, sa disiplina ko, hindi siya hindi siya yung magigets ko sa sa setup kung meron ng mga ganun, pero sa pinaka punchline parang nababawasan yung impact ng may filler syllables ewan ko kung ako lang ba yun o kung may mga nanonood nito na nagsusulat din ng rhymes, ganun din ba kayo mag-isip? O para sa inyo, normal lang na yung may ganun, graduate ka, minor lang, hinog yan. Tapos sa Pasig feeling legend pa yan. Yung skill pang low level naman. Kung wala ngang M at L sa lugar nyo, malamang nag-ML ka lang. Tapos sasabihin mo, ikaw si Jack, no? Waka patanga! Hindi ka kilala! Nakakatawa ka! Bumubuhat yon ng isang buong team, lahat kayang madala. Ikaw, yung pinanggalingan mo, di mo maakay. Kaya nga nakakapagtaka na hinalay tulad mo yung gameplay mo kay Chuck, no? Abatang ka talaga! Round 1 pa lang, kaya mo pa yan. Pero magaling daw to si Good Kid. Yung mga multi-pang champ. Yung mga wordplay advance. Galingan mo pa, tol, malay mo. Ikaw na isunod na tawanan nila Looney at Lance. Kasi sabi niya kay Casper, haligi ka ni Thomas, Edison ka niya. Thomas Edison. Kanino bang anak to? Sino ba mga nakakaharap mo? Yung Edison, ginawa mong Edison, kung ano-ano na-adapt mo. Oh, di ko ginagawa to para ipagmukha kang buang.
Kaso yung mga tao, pinapahirapan mo lang. Si Thomas Edison, yung nakaimbento ng ilaw ha. Pinapaliwanag ko lang. Parang ganyan ba yung ginagawa ni Nego G? Hindi ko sure. Pero isensa dapat re-reviewin ko. Pero naisip ko hindi, ito muna. Yung Nego G tsaka si Rhyme, no? Nakita ko yung mga comments, parang tangina. Na-curious ako. Sa tingin nyo, reviewin ko ba yun? Ayun siya, no? Tangina si Neto eh. Nagre-reference ng bumbilya. Di naman akamasa kung ano. Sa susunod na mag-reference ka ng bumbilya, ha? Siguraduhin mong gumagana yung sayo! Panay catwords, panay wordplay. Kaso ngayon, sa gitna merong startol. Talagang makakahon yung mga letra mo kung para ka lang nag-i-scrabble. Oo, basta na yung ganyang estilo. Iniipon mo lang yung mga wordplay na di pa nababanggit before. Kasi nga pilit, kaya madalas di kinukuha, ini-ignore. Tapos dito mo ibebenta. Kaya ka nga ini-small. Kasi lahat ng gawa namin dito, convenience, ikaw sari-sari, ini-store. Speaking of sari-sari store, sa sari-sari store daw nila Kumag, meron daw bali-balita. Yung benta napakahina, kaya yung tindahan palugina. Tapos dun mo pa kinukuha yung bisyo mo na alak. Tanginan to, napakasiba. Inuubos mo daw yung gin bulag. Yan tuloy, wala nang kita. At last, dalawa na lang tayong nasa lamesa. Ito gin, ito panghalo. Ito beer, pulang kabayo. Laklakin mo lahat yan para di ka nakabado. Pero kung bubulol-bulol pa rin, wag na kayong magtaka masyado. Di, liver yung may kaso. Sa dami ko ba namang binigay na shot, malamang pati tong kidney nyo, palyado! Bulol! Time! Bigyan ko ng 1, 2, 3, 4, 5, 6 points class G, no? Yun nga, yung graduate ka, minor lang, tsaka hinog yan. Pinapaliwanag ko lang. Gets ko eh. Parang, syempre, conversational, ganun yung pinaka-natural way para sabihin yun. Pero, kumbaga, syempre, rhymer tayo dito. Di ba? Importante, paano ko ba sasabihin? Well, may mga mas natural kagaya nito, pinapaliwanag ko lang na mas tanggap ko kumpara sa iba, no? Pero yun, ganun siya. Scrabble, tsaka yung gin bulag, kita, wala nang kita. So 6 points, okay naman yung performance, malinis. Pero siguro yun nga, may mga sinubukang punchline na hindi talaga nagland. So, tingnan natin round 1 ni Good Kid. Banat kay Good Kid. Yo, blacksmith! Oo, ako yung upgrade. Susuotan ko tong class, sa akin to, gagraduate! Attention! Makinig kayo sa batang maestrong, maging guro ang intensyon. Dahil sakto may class akong tuturuan ng leksyon! Salamat sa hinain sa aking pagkakataon. Oras na para kumain kasi class, break ko ngayon! Finals na! Sa wakas, Kuya M-Side, pinaranas mo na rin akong maging main act sa battle. Kaya dapat, Good Kid pangalan nitong event. Total sa akin naman, bagay ang title! Kamusta? Glenn Gepelano, Galicia. Wow! Triple G Malagolovkin. Kaso di ka naman bigatin, madali ka lang patulugin. Ang iyong pangalang ginamit, pupuruhan sa boxing. Kaya mababa. Sad tong class G na parang glass chin. Hatid ko'y critical cut sa bawat lyrical punch. 2 hands mo, tabas. Oh, yung bitaw ko hindi na-catch. Hudyat yung class, oras mo na. Tumakbo ng walang kamay na parang digital watch. Patay ka sa title match. Katapat mo'y Hitler na heavyweight.
unorthodox ang scale mass, murder ang bigat, holocaust ang weight class. Kahit makipagpalitan ka ng punches, ikay massacre tonight. Di mo ko mako-corner kasi yung round ko, G, no side! Genocide! Matututunan nyo rin yung mas effective na punches. At syempre, ako rin naman, hindi lahat ng, kumbaga nagkaroon din, imposibleng wala, di ba? Lahat tayo meron. Pero yung frequency kasi ng mga punchline na ganyan, yun yung kailangan mong masala di ba? Tsaka yung positioning Minsan yung mga punchline na mas pang setup, mas tanggap na ganun. Pero kung yun yung fourth line, sayang Genocide! O di ba magkatunog yon? Upang mapaslang ka sa ring, gumamit na ako ng homophone! Yo, check! Balik na yung class sa face to face! Nung matagal nyo nang inaantay. Kaso, limitado ang setup. Kasi yung klase, back na pero 50-50 ang lagay! Ano? Wala bang dating yung presensya ko sa ating match? Kaso, itong walang dating, sinisibak ka. Ganito ang magka-ating class! Mahilig sa cutwords, tong bata ni Sorhenyo. Kaso, mga pantigbong binabali, balitang kutsero, laro sa salitang may chismis ang inimbento na berso. Kaya pala cutwords mo humahagupit, kasi kwentong barbero. Sa pagiging marites dito sa liga, goat yan. Chismosong bida, on cam, at ang team niya, Jordan, basta chika, go lang! Chika minute! Madalas sa sangkap mo, di ba? Ang masasabi ko lang dyan, sarap mo, Pia! Oh, excuse me po. Jordan, sarap mo, Pia. Gusto ko lang i-highlight na ang lakas ng bitaw ko, yung banat kasi like Mike. Tyson na MC, kasi Mike check! 1, 2, punch ito'y fight night! Kumakagat na sa pandinig yung nilalait yung style bite. Tiyak lalagapak at sa labag ka matutulog. Madadapat madudulas. Talunan ka mahuhulog. Sa kabiguan matutuklas. Kaalaman ay mahuhubog. Kaya sa pagbagsak ng klas, ang aral ay mapupulot. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, no? 5 points bigay ko kay Good Kid sa first round. Yung break ko ngayon, digital watch, balitang kutsero, tsaka kwentong barbero, tas yung ender niya mapupulot, no? So nakuha ni Class G ang first round. Sa pinakamadaling salita. 6-5, so dikit naman yung laban, pero mas may lows. Mas ramdam mo yung lows ni Good Kid kumpara kay Class G, no? Round 2, tingnan natin. Para sa kanya daw yung title kasi Good Kid. Tanga! Isa ka pang paslit. Pangalan mo na nga nagsasabi, gago ka ba? Di ba pagkabatang mabait, malabong makatanggap ng belt? Nax! Dami na namang nag-google Pasalamat ka, meron ng web para. Oo, halatang sinerch lang yung mga bars nitong umaasa lang sa search bar. Kaya niyang i-reference lahat kahit di na magets. Laging asking some help gamit ang web. Yan ang paraan niya para ma-sureball yung ring. Nating botnet. Tangina! Sabi tuloy ni Islakwan sa judging, may mga wordplay si Good Kid na hindi ko magets. Tapos tingin nyo matindi yan? Si Islakwan, wala nang ibang iniintindi yun tapos di ka pa naiintindihan? Sabi niya kay Harlex, mas bagay sa'yo, umupo na lang kasi yung style mo, pansit lang. Ang lakas nun. Grabe katakot. Ibang klase ka maghanda. Sa pansit ka na umabot. Kung ganyan lang din gagawin mo, madali ka lang mapanis, mabalot, Di ba? Sa pansit ka na umabot, nawawala yung lakas nung pinaka-thought dahil nagtatapos ka sa common rhyme sa pansit ka na umabot. Kaysa umabot, ewan ko, I'm sure lang may better approach. Although na gustuhan ko naman yung kung paano niya naisip dalhin sa pansit, di ba? Parang ganun
Sinabihan mong pansit yung estilo niya, eh yung sa'yo din palabok. Ganun ba yun? Ganun ba yun? Ganun yan? Ender niya kay Casper. Katapat mo ngayon yung beast na 20 na ang nilakas. Woo! Ang corny mo. Baka nakakalimot ka. Kumpleto pagiging MC ko. May jokes, may bars, may wordplay, may multito. Baka mga lahati lang yung 20 mo, dala ko ngayon yung 40 ko, ano? Hindi ko punta sa inyo. Ano rin, no? Magandang parang meter. Sino ang ano to 'di ba 2022 no? So sino ang finals ng 2022 sa flip top? Yun yung Pistolero tsaka Luxuria, no? So ngayon ikumpara mo. Although alam natin na hindi ganun ka-solid yung performance nila parehas doon. Pero at least magi-gauge mo no kung ano ang difference ng flip top sa kunari sa Motus in terms of level nung time na yon. So kunari ngayong 2023 ganun din. Invictus Husky versus kung finals ng ano, para din medyo mag-gauge natin no yung expectations ng pagnood. Ganun eh. Kasi syempre nagkakaroon ng parang reputation na ang Motus parang todo technical, todo wordplay, todo punchline, MCs, gano'n. Pero kumbaga, kumpara mo ang tournament ng Motus tsaka tournament ng Flip Top para lang ma-gets natin kung nasaan banda, no? Pero di lang niya sa battle ganyan. Pati ba naman sa kanta, puro sablay laman. Pangalan ng EP niya, Kwarto. Yung lyrics, puro sala naman. Tanginan mo yan. Sabi Sala naman. Pwede na, no? Hindi. niya sa kanta, oh. Sabi niya sa kanta, nanlalamig ang emosyon, tawag doon. Halo-halo, damdamin. Puta, ayos yun. Yung laman, ang lalim. Buti na release. Yung halo-halo nilagay mo sa kanta. Putang hirap nun i-mix. Tapos sasabihin mo meron kang replay value, kaya ka kinakabiliban. Tanga iba yung merong replay value, sa replay lang naiintindihan. Kaya nga, nakakapagtaka. Nakadikit kila Looney at Ron. Lumabas pa sa MV ng gasolina. Kahit may fuel, ang lupit yung. Kaso sila, parang Caltex kasi mga star, mga vet yun. Ikaw, Fuel. Ano naman, syempre, kumbaga ako na kikita ko yung effort pagka ganong sinusubukan maging creative ng MCs, no? Pero, parang, syempre, kailangan mo rin anuhin ko anong effective at hindi. Diba? ginagawa ka lang tuta, nagmukha ka na Petrona. Kala ko pa naman ginasolinahan. Kasi minamarket. Sa karera, pinapabilis siya. Yun pala, ginasolinahan kasi sa market. Pinapabilis siya. Kaya paanong naging sunod na Looney? Ha? Porket ba yung utos niya na multi, ubos lahat? Bugok ka, Brad. Naranasan lang mautusan ni Looney, tangin na sunod agad. Paano ka naging sunod na Looney? Ni hindi ka nga marunong tumugma ng maayos. Yung patay na niray mo sa babang luksa, dapat ikaw nilang yung namatay. O yan, di na rin ako tumugma. Damay na ako. Tanga! Mukhang di mo napansin kasi nga wala kang malay. Kaya di mo maayos yung patay. Ikaw na yung nakaratay. Ikaw na yung nakalamay. Oo, patay ka na kanina pa kaya nga ako nakidamay. Oo, binuhos ko lahat. Oo, sinugal ko lahat. Ilang araw kitang pinaghandaan. Gabi-gabing binabantayan. Ngayon oras na para ilibing ka kaya nga kita tinatambakan, tanginang yan. Ngayon mo sabihin goat ka.
Kung mismong si M-Zite, iba ka akong i-treat. Real talk! Finalist na di dinadayo sa malalayo na gig. Habang kami, pinapadala. Kung san-san tinitrip. Tung kabilang daw sa goat, di man lang siniship. Anak mo. Anak ng tupa! Aray ko, Come on now. Talaga natuwa ang crowd, ah. Kaya pa yan, Tong! Kaya pa yan! Talaga? Oh, anak ng tupa! Doon pa lang sa angle na yun, alam nyo na, delikado na lagay nito. Pero kakalabawin ko pa to sa 3 kahit sa 2 pa lang patay na to! Nasasayang eh. Nasasayang minsan talaga dahil sa kung paano nako-construct yung rhyme sa punchline. Eh. Kaya pa yan! Kaya pa yan, Tol! Paniwala ka! 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 points, no? Second round ni Class G. Nothing but net. Hindi ka pa naiintindihan. Yung kislakawan. Tapos yung pansit ka na umabot. Palabok. Tapos yung hirap nun i-mix. Halo-halo. Tupa, kalabaw. Yun, tingnan natin round 2 ni Good Kid. Kaya pa yan kasi ganun yung utak ko. Gago ko yung makabeli. Grabe yung pagkatupa ko! Gado. Alam nyo ba si Class G? Pandayo na pag tumugma. Pumunta nga yan ng Bicol. Kaso yung kalaban niya sa Bicol, di pumunta. Payag ka nun? Tinakantado ka? Sheesh! Si Gago na-depress. Yung maaanghang mong kataga, sa Bicol, di mo na-express. Si Class G feeling Class S, heavy god. Mas angat na daw siya kay Six sa battle. Kasi siya daw ay demigod. Ha? Mas angat ka na kay Six sa battle? Ano ka, 7-up? Ulul! Kung mag-setup ka nga ng 3 rounds, basic at hindi technical, paandar mo, pedicab! Hindi to matatak, lecture mo, class. Mga lines mo very whack, burado agad in a flash. Neuralizer ng Men in Black! Tapos tudubigit ka sa bars, kahit lines mo typical, awit ka, class! Parang high school musical. Hilig pang magmak ng line. Di ba? Ganun ka magbida para lang mag-shine panay ka punas sa iba. Kaya punayin natin mga battle mo. Yung laban mo kay Spero, yung Jin na wordplay, pinaapoy na. Sa sunugan ni Lanceta, tapos ginamit mo pa. Upang magkatalas ang talino. Alak ng Lanceta, tinungga. Gusto niya kasing maging surhenyo. Kaya nilaklak niya na Jin, used na! Sabi ni Cersei kay G, sus ba? Na fake news ka. Ako yung tunay na God Kid. Tinamaan ka ng lintik, kaya itong G, tusta! Katapat mo na God Kidlat aking pagiging G, sus na! Yung reference ng bata, swak sa alias na Thunder. Kasi yung content kong kidlat, malakas ang power. Tapos, si Xerxes daw maraming babae. Ayun yung ibinintang niya. Ganong mukha maraming babae. Nag-iisip ka ba? May sinabi to nung semis na nakaka-bad trip talaga. Sabi niya, gusto mo agad maging hari. Hari? Nagmamadali ka ata. Hari? Hurry yon tanga. Tapos sinabi mo pa ng gigil, feeling Harry Potter, para mabigkas na hari, binali mo ang spell. Pag siya daw kumatay, di lang pa ere.
Talagang chopper na. Chopper na! Hani pa! Eh di pwede ko pala sabihin pag ako lumaban, di lang pa ere. Talagang jet fighter na. Yan! May nalalaman ka bang paere? Angas mo grabe. Paere. Baka paere kasi palabas mo tae. Kaya wag kang ma-ere class. Lutang ka lang pang flight rotation. Kasi pagdating sa ere class, hindi ka pa pang pilot section. Ganito ang tamang projection. Kaya ito bang class ng Cavite? Mahinang class ito. Sapul ka sa hotshot, ito'y Hinebra. Kasi Manila class ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no? 8 points sa second round ni Good Kid. So, first round, nakuha ni Class G. Second round, nakuha ni Good Kid para sa scorecard ko. Machiavelli Rebat. Hindi pumunta. Di na-express yung Bicol. 7 Up. Men in Black. High School Musical. Yung Jesus na. Tsaka Pilot Section. So, yun. Si Good Kid ba nasa flip top na? Hindi ko sigurado eh. Pero si Class G, alam ko napanood ko na to sa flip top. So, deciding round, no? Tingnan natin ngayon, round 3. Alam naman natin kung sino nanalo dito na eh. Di ba? Pero wala lang. Spatan natin. Yo! Ginawa niya ng kanta yung Timpayaman. Panay pagpapasikat pa yan. Umaasa ka makapasok sa Timpayaman. Tanga, nagpapakahirap ka lang. Kasi mapagkakatiwalaan ba yan? Lines nga ninanakaw pag nasipat niya. Kaya kung ako sa'yo, mag-ingat ka. Pag tung magnanakaw, nakapasok sa Timpayaman, puta mahirap na. Ang dami ng sumita dito. Tinatanggi pa na yung mga lines, inagaw niya. Kala mo factory ng mga dilata kasi ang daming kinakanya. Una! Kinakanya. Pupuntosan ko ba, pare? Puntos ba sa inyo yun? Di ko sure eh. Ako parang alanganin sa akin eh. Sabi ni Kairam kay Mad Max, tingin ko lang sa'yo Barbie kasi mani ka lang gago. Sabi naman niya kay Araw, tingin ko lang sa'yo Barbie kasi mani ka lang sa'kin. O ano, wala ka nang malaro kaya pati Barbie inagaw mo. Nung alam niyan dal na, yung dala niya, pati yung dal ni Kairam, ninakaw mo! Yung kay Sixth Street, yung balita ko, pati yung tinangay. Kung anong nakakalat sa lamesa sa pagsipat panay, ninakaw mo yung cue. Aanhin mo yon. Eh halatang hindi ito sanay. Ang tinutumbok ko dito, paano magplaplangketa tong bata kung malikot yung kamay? Magnanakaw! Magnanakaw! Panay ang rab. Talagang iinit yung kata mo. Ginagawa mong meta pag nanakaw porket nagustuhan ng tao. Bango-bango sila sa mga salita. Kahit pollution yung gawa mo, seryoso? Galing na sa nakaw yung Barbie. Q, kinagat nyo pa. Puta pa! Kahit pollution yung gawa mo, seryoso? Galing na sa nakaw yung Barbie. Q, kinagat nyo pa? Puta pa, usok ka masyado! Siya daw si Jason Kidd! Siya daw si Jason Kidd! Coach ng Mavericks! Medyo pareho ngang skill. Kasi nakilala din sa net sa dami ng steal. Siya din daw. Talaga ba? Hindi ko maalala na ganun si Jason Kidd, no? Sa assist, naalala ko. Pero hindi ko naalala na parang todo defender siya, no? Siya din daw si Thanos, si Saitama, si Eugene, tsaka si Deadpool. Lahat na lang gusto mong maging. Tanginalinyahan mo pang grade school. Tapos nag-champion ka pa niyan sa sulok. Oo, kaso di ibig sabihin nun may dulot ka na. 3 beses ka dun sumubok kaya nakuha mo yung supot, tanga. Tapos gusto mo akong talunin? Bata, kung usapang gutom nga, yung mga MC doon kaya kong lamunin na buo, ikaw nakatatlong subo ka pa! Tangina ka! Tangina ka! Tapos ipagyayabang mo na sa floodway, di ka nag-tryouts, agarang nakuha.
Eh di ba dati ka pa dun pinapalaro kaso tumanggi ka muna? Kaso nung yung flat, pero nung si Rapian, nakaakyat, bigla yang nagkusa. Mga plastic ang puta! Mga ayaw nung una! Pero nung yung flood, umangat na! Biglang naglutangan, basura! Oh, basura! Kasi sa floodway, di yan manalo, laging pinagtatawanan. Kasi pag siya yung kalaban, sure win, di na pinakakawalan. Di yan inaatrasan kasi kita naman na pag siya yung lumalaban, di pinaghahandaan. Wala sa yung kinakabahan. Hatid mo pa nga relief. Good, kaya ka sa flood pinag-aagawan. O sa flood nilalamon. Tapos dito umaasa magcha-champion. Tanga masyado ang mahina. Mapagbigay naman ako. Kung gusto nyo kayo na bida. Pero kung bakit ko ginalingan, di yun dahil sa kita. Di yun dahil masiba. Kundi dahil pag ito, nag-champion dito. Kaya yan yun sa liga. Kaya ano na? Ano na yung wordplay mo Kaiyan yun sa liga. sa premyo nitong turna na hindi mo nilapag? Kasi siya lang naman daw makakakuha. Siya lang naman matalino sa lahat. O baka naman, masakit lang na aminin kaya di mo malahad. Huwag ka dito magpanggap. Alam mong sa akin yun iaabot at yun ang di mo matanggap. Kasi ako yung nanggaling sa Cavite na may tinutumba sa kada sipot. Kaya nga lahat ng humarang sa bracket iniwan ng tigok. Ngayon undefeated na titulado. Kasi siniguradong si Mo. 3 points na bigay ko kay Class G sa third round niya, no? Yung malikot yung kamay, naglutangan, basura, tsaka kay Hiyan yun sa liga. Yun, ang kulit, oh, tangina, may nakaubad na dun, oh. So, yun, medyo, ano ba, mas effective yung first 2 rounds si Class G compare sa third, para sa akin. So, ganun. Pero tingnan natin round 3 ni Good Kid. Muling banat! Yo, panay daw ang wordplay. Lagi nilang angle ng buang. Patunay lang ng mga toy, laruan ko lang. Panay false crack at pang boplax, mga baon mo na rumor. Tanga-tanga mo, class! Ikaw yung bobo sa RO4. Kung inakala nyo ako'y masyado pang bata sa class, di ako na-o-offend, tol. Totoo naman, na ako'y batas sa class na parang law professor. Pero ito ay courtroom. Mga paratang mo sa akin, hindi pasado. Mahina ang mga sinasabi. Sa hearing, malabo. Kontrolado ko ang korte. Walang kawalato. Manipulado lahat sa room. Trafalgar Law! Ginawa kang bata nung bata, dinaan ka lang sa anime. Kasi wala ka namang class. Na parang holiday. Sobrang, ano na yun, overused yun, pero kung paano niya pa rin nagamit, hindi ko na, kumbaga yung same line niya nilagay, yung walang class sa holiday, magandang, kumbaga unpredictable siya dahil kung line before niya sinabi walang class, tas in-establish mo yung rhyme para sa holiday, mapipredict yun, di ba? Pero since ginawa niya one rhyme lang yun, laging unpredictable pa rin. Pero sa sobrang overused, kasi ako mananato ako, so term namin yun holiday. Kapag kahilaw yung tato, ibig sabihin hindi pumasok yung tinta, no? So, kanya, sa akin, overused yun, pero pinuntusan ko pa rin. Pero double pay ngayong ikay tinatrabaho. Special project ang tinik, tila floor wax na passing grade kasi yung class nila alam paso. Ikaw yung klase na walang estudyante. Pananaw mo pang inutil. Kaya paano ito papasa sa site kung ang class ay walang pupil? Yung double cross over ng old man, napigilan mo ang bitaw. Pwes sa triple threat ng kid, iwan kapag galaw kahit pabantay ikaw. Kaya sige, sigaw! Upang ipamukha sa kanilang humihingi ka ng tulong, dinadaan mo lang sa lakas ng boses ang mahina mo na dunong. Oo, nakating mo ang highest top, kaso dapat kang mabader nga yung ikay nasa upper class dahil lang mataas ang tinatamaan ng Thunderrat. Usain Bolt, I run this game.
Malayo ating gap, kaya takbo ng karera mo magtatapos sa runner-up! Deserve ba mag-champion nitong banatang nasty? Bitaw mo, jargon, galawang squammy, asal kanto at siraulo. Wala kang class G, wax style mo na sinaulo na parang Gatsby! Kanina ko narinig yun recently. Wax sa ulo, Gatsby. Parang nung kailan lang may na-review akong battle na ganun eh. Na ginamit yun eh. Pinuntosan ko rin. So, puntosan ko na rin to. Gumagawa ng dynasty, itong taga-imperialismo. Kaya motos maging alisto, nagpapanggap lang na obispo tong sip-sip sa Kristyanismo. Nismo, pulado na, kakaluhod mo sa Christian. Sumasamba, tsumutsupa, gay kasi ang pagka-G niyan. Pareho lang kayo ni Casper. Obvious, na gustong magkampiyon sa iba't ibang liga. Sa battle rap, Tom Goods. Kaso, kahit anong gawin na focus, pareho lang kayo ni Casper na di magcha-champion sa pedestal. Panggagaya mo kay Motus. Undefeated na magcha-champion. Siguradong si Mot. Feeling mo to? Kapal ng mukha si Thomas pa. Na feeling mo to? Ikaw ang tatawaging Mot sa ligang to? Ayun ba prediction mo? Pues kung gusto mong mamot, eto na ang extinction mo! Sige, ikaw na si Mot, pagkat angkop, sa'yo ganyang screen name. Total Yun din, no? Extinction mo. Imbis na extinction, doon niya tapusin. Nababawasan yung impact dahil sa filler syllable. Eh. lahat sa laro ng bata, si Mot kalaban sa Squid Game. Iwan ka sa akin, Bars! Ikaw ang nahuling! Huli! Masasabi kong a class dismiss, kaya uwi! 3-all, yo. Parang holiday, Gatsby, wax sa ulo, tsaka yung extinction mo. So, (6-1) Class G, Good Kid first round, 6-5. Second round, 6-8, lamang si Good Kid. Third round, 3-all. So, kung titingnan mo, parang lumamang ng 2 points dito si Good Kid, no? Pero, ewan ko sa live kung paano, pero medyo pantay sila sa akin. Kahit sino pwede manalo, tingnan natin kung paano bin-breakdown. Motos Battle League, Hantungan 2, Pedestal Tournament Finals, tangina magiging ngayon para sa Maraming salamat sa lahat ng mga nakasubscribe sa amin. Kung di ka pa nakasubscribe, silip ka lang Kulit, dito sa Devils of Death. channel namin, Motos Battle League. Dito sa Gotbars Clothing Shop, silip kayo dito. Maraming salamat sa lahat ng mga nakasuporta sa amin, lalo-lalo na sa mga tumulong din para mag-sponsor sa tournament na to. Shoutouts kay Minji ng M-Love, shoutouts sa PSP Gym, yan, shoutout sa inyo lahat ng mga tumulong sa Sisig Repeat, Nisco PH, maraming salamat, R&B Acoustic Panels, thank you sa inyo lahat. At ngayon, ang magcha-champion, Crown Manila, tatanggap ng Crown Manila Cup, cash prize, mga merches, sandamakmak na merch, tama ba yun, merches? At mananalo ng PSP membership, mananalo ng recording session at isang music video galing sa Motus Films. Ang boto ng hurado, 7-0! Mag-ingay para kay Class G!
lahat. Tangina yung hype ng crowd talaga nakakagana. Shoutout lang sa mga kasama ko kay Jimboy, kay Jay, kay Shaboy syempre, kay Jay Garcia sa pagpapahiram ng sasakyan. Tol, salamat. Uwi tayo, may pang-inom tayo. Tapos kay Roski, kay PMC, kay Casper, puta lahat kayo! Shoutout sa lahat ng kasali sa tournament na to. Abangan nyo kami sa Visayas, Mindanao Division. At syempre, abangan nyo next year. Abangan nyo next year yung lineup ng Pedestal Tournament 2. Kita-kits tayo lahat. Maraming salamat sa inyo lahat sa pagsama sa amin sa tournament na to. Good kid! Good kid! Judges! Punta tayo sa judges. Salamat, Tol. Ay, salamat. Ang last. Yeah, congrats sa parehas, yo. Oh, ano nangyari dito kay Prince Rhyme? Ba't parang di ko na nakikita sa flip top? Pagdating sa punchline count, ang nakuha lang ni Good Kid is yung round 3. Mas marami yung sa kanya, pero yung quality nasa kay Class G lahat. Siguro kung iibahin lang yung pagkakakonstruct ng mga words ni Good Kid, siguro masusuntok yon. Siyempre pagka-expert ka dapat mapaliwanag mo ng maayos yung mga linya mo sa tao. Tapos yung kay Class G kasi lagi may nakasuporta na nasusunod na bara. Kung hindi man bago yung punchline, dun mismo sa mismong punchline may explanation na kagad. So magigets mo talaga. Yung ibang linya ni Good Kid medyo rich. So hindi siya masyadong nagigets kagad. So yung kay Class G kasi suntok na suntok tapos tumatatak ng tumatatak. So parang ang dami talagang highlights. Overall, binoto ko si Class G. Shoutout pa rin kay Good Kid. Lakas mo. Yeah, binoto ko si Class G. First round, malinaw na kanya yon. Ano nangyari pala sa battle ni Zaki tsaka Cripply? Zaki Cripply ba? Hindi. Sino kalaban ni Zaki? Fuck, di ko maalala. Di na ako magbabanggit ng linya, halos per punch niya haymaker eh. Tapos parang may early celebration siya doon na gusto ko yung confidence niya na wala na. Parang kaya pa yan na sarcastic, gustong gusto ko yon. Pero mas gustong gusto ko yung balik ni Good Kid nung round 2. Parang natabunan niya yung round 2 ni Class G. So 1-1 sila nun. Nung Parehas, third round, na-expect ko medyo bababa yung energy ni Class G sa third round dahil naputol yung video. Pero parang wala lang eh. So first punchline niya, pagbalik ng camera, impact agad. Tapos nung third round ni Good Kid, na-expect ko take advantage niya na naputol yung momentum ni Class G. Malakas din naman pero hindi enough. Yon, congrats sa kanilang parehas kay Class G. At props pa rin kay Good Kid. Salamat, Motos. Yan, Anthony, shoutout kay Antonio Bathan, MissKid.ph. Yan, subscribe kayo sa channel ni Antonio Bathan, pogi yon. So, yon, round 1 ko, ang binoto ko si Class G. Sunod-sunod na mga linya, tulad ng pinapanday, Kid, takbo mo, karera pang minor. Yan, tagal na sa may bunga, di pa rin hinog, mga ganon. Chakno, di maakay. So, tapos, binigyan ko ng malaking puntos yung Kid Ninyo Palyado. Kasi yung setup nun, tapos may dala pa siyang props. Tapos yung perfect ng pagkaka-wordplay dun sa Kid Ninyo. Yun, gustong-gusto ko yun. Tapos, ang score ko sa kanya ay 21 points sa round 1. Kay Good Kid naman 16. Yun, class, break ko ngayon. Sa akin bagay ang title. Tumakbo na walang kamay, parang digital watch. Yun, mapas lang sa ring, homophone. So, yung score ko kay Good Kid 16. So, round 1 kay Class G. Tapos round 2, para mabilis na lang, 19 points para kay Class G, 12 points para kay Good Kid. So, Class G ulit yon. And round 3, 18 points para kay Class G. And 18 points para kay Good Kid para sa round 3. Kaya round 1 Class G, round 2 Class G, round 3 tabla yung points ko. So Class G. Yo, hindi na ako
takedown ng linya pero na Ito pala si Suprema. Sinet na agad ni Kuya Class G yung mood. Kaya parang pag nabanat si Kuya Good Kid, medyo nababawasan ng impact pero di siya nagpapadaig doon. Sunod-sunod na punches, quality ng haymaker, setup, round 1. Class G yung round 2 ayun yung sobrang lakas na round ni Kuya Good Kid. Doon siya nag-punchline. Pero nakuha pa rin ni Kuya Class G yung round na yun. Round 1, 22 kay Kuya Class G, kay Kuya Good Kid, 14 sa round 2, 22 kay Kuya Class G, 17 kay Kuya Good Kid. Yun yung pinakamalakas na round niya, pero binigay ko pa rin yun kay Class G. Sa round 3, yun, di pa rin nagbabago yung presensya ni Kuya Class G, kaya sa kanya pa rin yun. Tapos si Good Kid halos same lang yung intensity ng round nila. Ang naging factor sa akin, halos round 1, round 2, round 3 ginamit ni Kuya Good Kid yung yung wordplay sa class. Habang si Kuya Class G, panibago na suntok tapos hindi siya nag-iiwan ng topic na isa lang yung punchline, halos 3 to 4 yung punchline na binibitawan niya. Suprema Good Kid. Ay, Class G. Yo, Terdy Unknown, Murder Capital, Davao. Round 1, mahirap sabihin kasi si Class G nag-set ng tempo ng battle, pero inaangatan ni Good Kid yung performance niya, gaya nga ng sabi ng isang judge. Grabe yung confidence ni Class G, pero natutunaw talaga every time na bumabanat din si Good Kid. Advantage si Good Kid yon dahil siya yung pangalawang bumabanat. Kaso lang, yung bars na hinahain, yung kada suntok ni Class G may supporting kasi. So bali kung magfo 4 bar siya, hindi lang 4 bar, yung 4 bar niya may supporting pa kasi dalawa. Kaya mahirap botohan kasi parehas talaga unique. Round 1 binigay ko yun kay Class G. Round 2 doon ko binigay kay Good Kid. Para sa akin, klarong-klaro kay Good Kid yun. Kasi sa daming battle ni Class G, halos sobrang unique yung binitawan doon ni Good Kid na mga bara. Yung tipong sinasabihan siya ni Class G na kaya mo pa yan, bawiin mo lang. Pinapakita niya talaga na kaya. Round 2, klaro yun kay Good Kid. Pagdating sa round 3, kung mapapansin nyo, may putol doon. Pero gaya nga din, pagbalik ni Class G, sobrang lakas. Tapos kay Good Kid din, 4-4. So every 4 lines si Good Kid, naglalagay ako ng 3 points. Nalugi lang siya sa supporting bar, kaya yon. Class G. It's Tacoma. Una karangalan maging judge dito sa battle na to. Sobrang lupit nun. So round 1, para sa akin, ayun yung pinakamalinaw na nakuha ni Class G. Kanyang-kanya yun. Siya yung nag-set ng mood. Tinapos kung paano yung sinimulan, ganun niya rin tinapos. Tapos round 2 naman, nagulat ako dahil in-expect ko parang si Good Kid medyo malalaylay siya. Pero dinoble niya yung triple pa nga ata, lalo na yung on the spot na rebat doon sa tupak. Grabe yun. Advantage din dahil siya yung pangalawang babanat. So yung round 2 binigay ko kay Good Kid, pero konti lang naman yung lamang. Round 3, dito ako pinaka nahirapan dahil nagkaroon nga ng technical problem, pero pagbalik talaga ng camera, parang hindi naapektuhan si Class G at tuloy-tuloy pa rin. Si Good Kid naman, ganun din. Medyo kinapos lang dahil yung ibang reference nga, parang patungkol sa kanya. Kay Class G lahat, rekta sa kalaban. Talagang para kay Good Kid lahat ng punchlines. Tapos, sa mga rounds ni Class G, walang namatay na ka-round. Kumbaga, tuloy-tuloy lahat may reaction. Hindi katulad sa rounds ni Good Kid. Pero, props pa rin sa kanilang dalawa. Congrats, Class G ako. Yeah. Di Denver, binoto ko si Class G. Sa round 1 yun, kitang-kita naman yun, malinaw yun. Kay Class G yun. Kasi nung kada 2 lines pa lang sumasapak, tapos may suporta pa sa kada setup niya, may suporta pa na suntok. Samantalang si Good Kid nun parang sa una niya parang bumibelo pa lang siya. Bandang sa dulo na ng round 1 niya, dun may malalakas na punchline. Tapos yung round 2, yun, ganun pa rin yung lakas ni Class G. Pero grabe naman yung inakat ni Good Kid dun. Kaya binigay ko kay Good Kid yung round 2, sobrang lakas talaga nung pati yung rebattles. Tapos yung round 3 yun, malinaw kay Class G pa rin yun. Pero ang lakas pa rin ng round 3 ni Good Kid. Yun. Yeah.
Congrats sa parehas. At yeah. Shoutout sa buong Motos Battle League kay M-Zite, yo. Abangan ko mga galaw mo next year, pare. At yun, salamat sa lahat na nanood. Napanood nyo na ba, sa mga nanonood sa channel ko, napanood nyo na ba ito dati? O ngayon nyo palang mapapanood? At anong tingin nyo? Yung sinasabi ko kanina, i-compare mo through the years, bawat finals ng Motus, tsaka bawat finals ng Isa Buhay. I-compare nyo, anong masasabi nyo? Close enough ba yung level? Talaga bang Motus ay may mas technical? Masasabi nyo ba yun? Tingnan nyo, ganun. Ako, alam nyo sagot ko, kitang-kita yung sagot, evident sa akin na hindi, syempre mas flip-top pa rin talaga sa lahat ng aspeto, no? Malaki yung difference, although yun nga, hindi ko maalala exactly kung gaano ka solid yung battle ni Pistol tsaka ni Luxurian nitong finals ng taon na to, no? Pero generally speaking, I'm sure na nasa ibang level pa rin talagang flip top, pero siguro isa sa mga sumusunod ng Motus, no? Pagdating sa ganun. So parang parang training grounds nga ang Motus talaga para sa flip top, at least para sa akin. So yun lang. Salamat sa lahat ng nanood at sumusubaybay sa channel ko, yo. Malapit na ang Pasko, yo. So yeah. At tuloy-tuloy lang tayo pare-parehas, yo. Peace!